Sinong hindi nakakakilala sa magkapatid na Cain at Abel? Well, lahat naman ng nagbabasa ng Biblia ay pamilyar sa kwento ng magkapatid na ito. Pero masyado po kasing limitado ang nalalaman natin tungkol sa kwento nilang dalawa. Ni hindi nga natin alam kung sinong napangasawa ni Cain. Ang alam lang natin, si Cain ay anak ni Adan at ni Eva na pumatay sa kanyang sariling kapatid na si Abel. Mga kapatid, nung palayasin ng Diyos si Adan at si Eva sa Hardin ng Eden, tumira po ang mag-asawa sa labas ng Eden. Dito po sa labas ng Eden, kinuha ng Diyos ang lupa na pinagdikhaan sa katawan ni Adan. Ang sabi po ng Biblia sa Henesis Kapitulo 3, talatang 23, kaya't pinalayas siya ng Panginoon sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Si Adan po ay hindi siya taga-Eden. Yung lupang pinaglikhaan sa kanyang katawan ay kinuha mula sa lupang nasa labas ng Eden. So, hindi siya originally na nanggaling sa Eden. Si Adan po ang kauna-unahang ampon ng Diyos. Ang kauna-unahang tao na kinupkup ng Diyos. Dahil ang tao po, hindi naman po tayo mga original na anak ng Diyos eh. Isa lang po ang anak ng Diyos. At yun nga po ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa Hebreo Kapitulo 1, ang talatay 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Kaya nga po ang tawag sa ating Panginoong Jesucristo ay bugtong. Siya po yung kaisa-isang anak ng Diyos, uniko iho. Pero tayo, kinaawaan po tayo ng Diyos. Kinupkup niya tayo, inampun niya tayo para maging kapatid ng kanyang anak. Kung iisipin, napakalaking pribilehyo po nito yung ikaw ay ampunin ng Diyos at gawin kang kapatid ng uniko iho niya. Kahit alam naman natin kung saan tayo ginawa. Tayo'y ginawa mula sa alabok, mula sa putik. Yung mga anghel, alam niyo po ba kung saan gawa ang mga anghel? Pakinggan niyo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, ang talatay 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Nakita niyo mga kapatid, ang mga anghel, ginawa sila sa mga pangunahing elemento. Pero ang tao, ginawa sa lupa, sa alabok. Alam naman natin, yung alabok, kumbaga, napakababang elemento niyan Inaapak-apakan, dinudumihan, dinuduraan, niluyurakan, pero diyan tayo ginawa. Pero kahit diyan tayo ginawa, tayo pa rin o ang tao pa rin ang pinili ng Diyos na ampunin niya at gawing kapatid ng kanyang bugtong na anak. At ang mga anghel naman, ginawa niyang tagapagsilbi sa mga tao. Kaya nga nagtataka si David Sabi ni David sa awit 144 verse 3, Panginoon, ano ang tao upang iyong kilalanin siya? O ang anak ng tao upang iyong pahalagahan siya? Ang tao ay parang walang kabuluhan. Ang kanyang mga kaarawan ay parang lilim na napaparang. Alam niyo ba na bago palayasin si Adan at si Eva sa Hardin ng Eden, nakarinig po sila ng pabalita ng Ebanghelyo. Ang akala kasi ng iba, yung Ebanghelyo, itinuro lang sa panahon ng Bagong Tipan. Hindi po. Ang Ebanghelyo po ay itinuro din o napakinggan din ni Adan at ni Eva. Pinangaralan din po sila niyan. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Henesis, sa chapter 3, verse 15, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito po, sinabi po ito ng Diyos sa Ahas, noong binibigay niya yung verdict doon sa kanilang tatlo, kay Adan, kay Eva, at saka din sa Ahas. Inisip ng mag-asawang ito na magkakaroon pala na sila ng supling. Kasi ang Diyos nagsasalita tungkol sa binhi Therefore, naisip ng mag-asawa, ba magkakaroon pala kami ng anak At isa sa mga magiging supling nila ang dudurong sa ulo ng ahas na naging dahilan kung bakit sila napalayas ng Eden. Ito po yung naging paniniwala ni Adan at ni Eva na isa sa kanilang mga magiging anak dahil inutusan sila na magpalaanakin Isa sa kanilang magiging anak
ay siyang dudurog sa ulo ng ahas. Ang hindi nila alam, hindi ito magaganap sa kanilang panahon o sa panahon man ng kanilang mga apo. Pero ganun pa man, pinaniwalaan nila ito. Sinampalatayanan ito ni Adan at ni Eva na ang Diyos ay magbabangon ng isa sa kanilang binhi na dudurog sa ulo ng kaaway. Ito po yung kauna-unahang ebanghelyo na narinig ng mag-asawa. Ikinwento ni Adan sa kanyang mga naging anak ang sinabi ng Diyos na isa sa kanilang mga kapatid ang dudurog ng ulo ng ahas na dumaya sa kanila. So ang nangyari, pinagpasapasahan itong kwentong ito hanggang sa panahon ni Moises. So the mere fact na naisulat ni Moises ang kwentong ito sa Book of Genesis, kasi si Moises ang sumulat ng Genesis dahil ito po ay pinagpasapasahan mula sa kanilang mga kanununuan. Mula kay Adan, mula kay Noe, mula kay Abraham, at mula sa mga unang patriarka. Bago palayasin sina Adan at Eva, nakita ng Diyos na itong mag-asawa ay gumawa ng damit na nagawa sa dahon. Gumawa sila ng panakip sa katawan na gawa po sa dahon. At ito po, hindi po ito nagustuhan ng Diyos, mga kapatid. Bakit hindi nagustuhan ng Diyos? Dahil sabi po sa Biblia, sa Tito 3:5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayaw po ng Diyos, mga kapatid, na ang sarili mong mga gawa ang ipangtatakip mo para maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Yung mga pansariling gawa ng tao para maging malinis siya o para maging matuwid siya. Hayaan mo na ang Diyos ang mismong gumawa para sa iyo. Ang Diyos mismo ang gagawa ng pantakip sa mga kamali ang ginawa mo. Kaya alam niyo, mga kapatid, kung anong ginawa ng Diyos kay Adan at kay Eva nung makita ng Diyos na nakasuot sila ng damit na gawa sa dahon, gumawa ang Diyos ng isang kasuotan na gawa sa balat ng hayop. Pansinin niyo, mga kapatid, kung ang Diyos ay nakagawa ng kasuotang gawa sa balat ng hayop, ibig sabihin nito, mayroong isang hayop na pinatay noong panahon na yon. Tama? Hindi naman kasi makakagawa ng isang damit na gawa sa balat ng hayop, malibang may hayop na mamatay malibang patayin yung hayop. Ito po, nakita ito ng mag-asawa kung papaanong patayin yung kawawang hayop na yon. Dumanak ang dugo ng isang kaawa-awang hayop sa harap mismo ng mag-asawa at dinalatan po ito para magkaroon sila ng mas maayos at mas matibay na pantakip sa kanilang kahubaran. Kasi kung yung dahon lang, madali pong matuyo yung dahon, hindi katulad ng balat ng hayop na magtatagal talaga. Ngayon, kung sisilipin natin itong pangyayaring ito, habang pinapatay at binabalatan itong kawawang hayop na ito, doon po na-realize ni Adan ang bigat ng pagkakamaling nagawa niya. Yung consequence ng kanyang pagkakamali, na dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos, sa hindi nila pagsunod sa utos ng Diyos, isang walang muwang na buhay ang dapat mamatay alang-alang sa kanila. Pero inyo, mga kapatid, isang pagkakamali lang yun ng mag-asawa. Pero kailangan may buhay na magbayad. Habang ginagawa yung pagpatay dun sa hayop, pinapatay na, ang Espiritu Santo naman ay kumilos sa konsensya ni Adan para ipaaninaw sa kanya, sa kanilang mag-asawa, ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Siguro, kung iisipin ninyo, no, mga kapatid, habang tinitingnan nila na pinapatay yung hayop, para siguro namumutla at nakukonsensya si Adan sa kanyang nakikita. Kasi first time nilang makakita ng hayop na pinapatay At ganun din siguro si Eva. Malabang nga ito, baka hindi rin natagalan ni Eva na tingnan yung hayop Pero kailangan nila itong makita dahil para ma-realize nila kung gaano kaseryoso para sa Diyos yung isang pagkakamaling ginawa nila. Pero tatanungin ko kayo, mga kapatid, alam niyo ba kung sino itong hayop na ito na pinatay sa Eden? Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 13:8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Meron daw kordero na pinatay mula ng itatag ang sanglibutan. Nung una pa, nung itatag pa lang ang sanglibutan, ang sabi ng Biblia, mayroong isang korderong pinatay.
So tama pala yung nakasulat sa aklat ng Henesis na ang Diyos gumawa ng kasuotang gawa sa balat ng hayop para takpan ang kahubaran ni Adan. Meaning, may hayop na pinatay ng panahon na yon. Doon pa lang sa hardin ng Eden. Napansin niyo ba ito mga kapatid? Mayroong nagtanong sa akin, kapatid, ba't hindi na lang pinatay ng Diyos si Eva o kaya si Adan nung una? Para gumawa na lang sana ang Diyos ng bagong Adan, bagong Eva, para sana hindi na nagpatuloy yung kasalanan sa mundo. Alam niyo bakit hindi sila pinatay ng Diyos? Kasi po, pumasok sa eksena si Kristo. Nag-step in si Kristo. Namagitan si Kristo sa harap ng kanyang ama para sa mag-asawa. Mahal na mahal po kasi ni Kristo ang mga tao mula pa nung una. In fact, ang mga tao, sila po ang lubos na nagbibigay kaligayahan kay Hesus Kristo mula pa nung una. Mula pa nung una na hindi pa nilalalang ang mundo. Nung pinaplano pa lang ang tao ang kaligayahan ni Kristo. In fact, excited siya nung bago likhain ng tao Pakinggan ninyo sa Kawikaan, chapter 8, verse 27 patuloy. Ang nagsasalita po dito yung karunungan ng Diyos. Na kung babasahin natin sa Ebanghelyo, ito po ang Kristo. Anong sabi niya? Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. Nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan sa lupa. Nasa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Nakita niyo mga kapatid, ang sabi ng karunungan, ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Kung babasahin po natin yan dito sa isang salin ng Biblia sa The Filipino Version, ang sabi po dito, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Nakita niyo mga kapatid, ang mga tao po ang lubos na nagpapaligaya sa anak ng Diyos. Ang mga tao po ang kaligayahan ni Kristo. So kung iisipin po natin, ano po kayong mararamdaman ng Panginoong Hesus kung sa una pa lang mamatay na agad yung mga tao? Diba? Excited nga siya nung nilalalang na yung tao Tapos biglang ang tao mamamatay. Kakalikha pa lang ng mga tao mamamatay na agad dahil sa kasalanan. Hindi papayagan ni Kristo yun. Dito makikita natin ang Panginoong Hesus nakaramdam ng lungkot nung magkasala si Adan at si Eva. Nalungkot siya. At hindi lang po ang Panginoong Hesus ang nalungkot, kundi ang buong kaharian ng Diyos sa langit nalungkot sa nangyari. At yung kalungkutan nila, hindi lang basta kalungkutan po ito, pagluluksa po ito. Bakit? Pumasok ang kamatayan sa mundo So, anong klaseng lungkot ang nararamdaman ng kaharian ng langit, kundi pagluluksa dahil pumasok ang kamatayan sa mundo. So kung gaano sila kasaya nang nilalalang ang mundo, nang nilalalang ang tao, ganun naman kasobrang lungkot ng langit nung magkasala si Adan at si Eva. Kasi nung ginagawa pa lang ang lupa, naghihiyawan po sa kagalakan ng mga anghel, nag-aawitan, nagsisigawan sila sa kagalakan. Pakinggan po ninyo dito sa The Filipino Version, Job 38:4. Ikaw ba ay tao na nang gawin ko ang mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Iya'y di kaila sa'yo. Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulokang bato? Noon ay umawit ang mga tala sa umaga, at ang mga anghel ay nagdiwang at nagsaya. So sobrang saya ng langit, talagang nagsisigawan at naghihiyawan sila nung ang tao ay ginagawa na. Pero nung magkasala si Adan at si Eva, sobrang lungkot naman ang bumalot sa langit. Pagluluksa dahil pumasok ang kamatayan sa lupa. Pakinggan ninyo sa Romans chapter 5 verse 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan,
at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Naranasan ni Adan at ni Eva ang kamatayan. Pero syempre, hindi hahayaan ni Kristo na maubos ang tao dahil sa kasalanan, na sila'y magkamatayan na lahat. Doon unang namagitan ang ating Panginoong Kristo sa harap ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Revelations chapter 13 verse 8, kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan, buhat ng unang panahon. May isang kordero na pinatay noon palang panahon ni Eva at Adan. Noon pa lang, itong kordero na ito, binigay na niya yung kanyang buhay para maligtas ang mga tao. Kaya si Adan, hindi nilipol ng Diyos hindi sila pinalitan. Kasi pumasok si Kristo sa eksena nang himasok si Kristo na magitan si Kristo para sa buhay ni Adan at ni Eva. Bagaman namatay si Adan in spiritual sense. Kasi may kamatayang physical, may kamatayan na spiritual. Doon namatay si Adan in spiritual sense dahil dun sa kasalanan. Pero hindi siya nilipol ng Diyos. Hindi katulad ng mga tao ng panahon ni Noe na agad nilipol sila ng Diyos Dahil si Kristo sumaklolo kay Adan at kay Eva, na magitan si Kristo sa Diyos para mabuhay ang tao. Ibinigay ng kordero ang kanyang buhay para huwag malipol ang mga unang magulang. Yan po ang gusto ng Diyos Pakinggan po ninyo dito sa aklat ng Ezekiel sa chapter 33 verse 11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Gusto ni Kristo, gusto ng kanyang Ama, na mabuhay pa yung mga unang magulang, mabuhay ang mga tao, para nang sa gayon magkaroon sila ng tsansa na makapagbagong buhay at magsisi. Yan po ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang ipaliwanag ng mga apostol. Kasi alam niyo yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yan kayang ipaliwanag ng mga apostol kahit mga apostol na sila. Kaya nga ang sabi ni San Juan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Pag sinabing gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, ibig sabihin, this is something that cannot be explained. Hindi na po ito mai-explain or wala nang further explanation na to. Kapag sinabing basta gano'n na lang yun, ito po hindi na kayang ipaliwanag. Yun ang ibig sabihin ng gayon na lang. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yan mga kapatid. So, balik tayo sa Eden. Pumatay ang Diyos ng hayop para gawan si Adan at si Eva ng damit na itatakip sa kanila. At itong pagkamatay na ito ng isang walang buwang na hayop ang nagbukas ng unawa kay Adan tungkol sa gawain ng pagliligtas. Ito yung nagbigay sa kanya ng insight about the work of salvation. Pinaunawa sa kanya yan ng Ebanghelyo o ng Espiritu Santo. O baka may magtanong naman, ay nasa ng Espiritu Santo dyan? Saan mo nabasa? Aba, hindi naman nawawala ang Espiritu Santo sa eksena. Hindi nawala ang Espiritu Santo sa eksena mula pa sa araw ng paglalang hanggang sa panahon ni Adan. Hindi po nawawala ang Espiritu. Lagi siyang aktibo. Lagi siyang nandyan para magpaunawa ng bawat salitang sinasabi ng Diyos. Si Adan pa kaya ang hindi niya bigyan ng unawa? Si Adan yung direktang kinakausap ng Diyos Si Adan yung unang kauna-unahang taong ginawa ng Diyos, tapos siya pa ang hindi patnubayan ng Espiritu o hindi kausapin ng Espiritu Santo. Ipinaunawa sa kanya yan ng Espiritu Santo yung pagkamatay ng hayop na kailangan may mamatay na iba alang-alang sa sarili niyang kapakanan. Naintindihan ni Adan na yung hayop na pinatay upang sila'y mabihisan ay larawan ito ng tagapagligtas. Na yung hayop na yun ay simbolo ng tagapagligtas. Nalaman ni Adan yun. Bilang unang tao, bilang tagapamahala ng mundo, hindi pwede na si Adan ay walang kaalam-alam sa plano ng kaligtasan. Hindi pwede, napaka-imposible nun. Although, hindi buo yung nalalaman ni Adan sa Ebanghelyo. Hindi ganun kalawak tulad ng nalalaman natin. Kasi yung kabuuan ng Ebanghelyo, ibibigay yan sa mga apostol.
hindi sa mga unang Israelita o sa mga unang magulang. Kumbaga, si Adan at si Eva, napangaralan tungkol sa Ebanghelyo, pero it's just a glimpse. Kaya ito pong si Adan, siya po ay direktang nakakakuha ng impormasyon sa mga anghel o mismong sa Diyos. Natuto si Adan na sumamba sa Diyos. Hindi man natin nababasa letra por letra sa Biblia na si Adan ay sumamba sa Diyos, pero si Adan ay talagang sumamba sa Diyos. Siya'y naghandog sa Diyos. Hindi pwedeng hindi sila matututong sumamba o maghandog sa Diyos. Kailangan nila ng Diyos sa buhay. Mula nang palayasin sila and they have to live by their own, kailangan nila ng awa ng Diyos. Natutong sumamba si Adan. Natuto siyang maghandog sa Diyos. At sa oras na maghandog sila sa Diyos, kailangan maghandog sila ng handog na katanggap-tanggap sa Diyos. At ito nga po, yung dugo ng hayop, yung hayop na pinatay, na siya namang simbolo ng tagapagligtas. Dahil tiyak na tiyak tayo na itinuro sa kanya ng Diyos, ng mga anghel, kung ano yung mga handog na dapat ihandog kapag sila'y lalapit sa Diyos. Kapag ginawa nila yon, ito ang nagpapatunay ng kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, nakatingin sila doon sa pagkakaroon ng tagapagligtas in the future. Yung kanilang pag-asa na may darating na tagapagligtas at tutubusin ng mundo. Yun po yung pananampalataya ng mga unang magulang. At isa sa mga naituro ni Adan sa kanyang mga anak, yung importansya ng paghahandog ng hayop. Itinuro po yan ni Adan sa kanyang mga anak. At lahat ng mga anak ni Adan, naging pinakamasunurin sa kanya si Abel. At ito pong si Abel, mga kapatid, hindi lang siya masunuring tao, kundi naniniwala rin siya sa Kristo, sa gawain ng kaligtasan na gagawin ng tagapagligtas. Naniniwala siya sa pagkabuhos ng dugo. Si Abel po ay isang taong may humbleness o pagpapakumbaba sa Diyos. Hindi niya ini-exclude yung kanyang sarili sa kanyang mga magulang. Alam niya na yung kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit napasama ang mundo, kung bakit ang mundo ay nagsasuffer sa kasalanan. Alam ni Abel yun. At hindi niya sinisisi yung kanyang mga magulang. In fact, iniisip ni Abel na kabahagi siya ng kanyang mga magulang na tulad, tatay at nanay niya yun eh. So, bilang anak, iniisip niya na karamay siya sa naging epekto ng kasalanan sa kanyang mga magulang. Tanggap niya na siya isang taong makasalanan. At ito, malayong-malayo po ito, mga kapatid, sa ugali ni Cain. Si Cain po ay isang taong mapagmataas. Ang gusto ni Cain, yung lagi siyang napupuri, nakikita yung kanyang mga ginagawa, sikat siya, magaling siya. Siya yung tao na mas gustong sundin yung sarili niyang desisyon at hindi kailangan na humingi ng payo o tumanggap ng instruction sa iba. Para po kay Cain, lahat ng kanyang desisyon at gawin tama. Si Cain hindi sumusunod sa tatay niya eh. At kung hindi niya sumusunod sa tatay niya, lalo pa kaya sa kapatid niya. Hindi niya magagawang magpakumbaba sa kapatid niya. So habang lumalaki itong si Cain at si Abel, tinuruan sila ng tatay nila ng dalawang mahalagang gawain sa pamilya. Una, ang mag-alaga ng hayop. Doon sa hayop, doon nila kukunin yung kanilang ihahandog sa Diyos, doon din sila kukuha ng damit na igagawa nila sa kanilang sarili. Kasi dumadami na rin ng mga tao eh. Dumadami ng mga anak ni Adan, mga apo ni Adan, mga pamangkin ng mga anak niya. So, kailangan matuto silang mag-alaga ng hayop para yung balat ng hayop ang gagawin nila o tatahiin nila para maging kasuotan nila. At maliban doon, kailangan din nilang matutong magbungkal ng lupa para magtanim ng gulay kasi ito yung pagkain nila eh. Ito yung magsisilbing pagkain nila eh. Hindi pa naman kasi sila kumakain ng karne ng mga panahon na yun eh. Gulay at prutas lang ang kinakain nila. So, dito mga kapatid, sa dalawang profesyon na ito, mas pinili ni Abel ang mag-alaga ng hayop. Si Cain, mas nagustuhan naman niya yung pagtatanim. So, isang araw, nung makita ni Cain na sobrang ganda ng mga ani niyang prutas, naisip nito ni Cain na maghandog sa Diyos para ipakita sa Diyos yung mga magagandang ani niya. May pagmamalaki sa puso ni Cain para bang sinasabi niya, ito Panginoon, ang mga pinaghirapan ko, nakikita mo ba? Ang dami at ang gaganda. Ibibigay ko sa iyo to. Ihahandog ko sa iyo mga magagandang bungang na ani ko. Siguro, ganun ang tumatakbo sa isip ni Cain, ano? Pero alam ni Cain na hindi yun ang tamang handog sa Diyos. Alam niya yun. Ang itinuro ng tatay niya ay maghandog sila ng mga hayop na susunugin. So, ang purpose lang talaga ni Cain ay magyabang sa Diyos. Ipakita ang mga gawa ng kanyang kamay. Walang pananampalatayang taglay dito, mga kapatid. Walang faith na involved dito. Kasi, hindi naman yun ang
Hindi naman yun ang purpose ni Cain eh. Ang purpose niya is para ipagyabang sa Diyos yung kanyang mga naani. Kasi, kung may pananampalataya si Cain, susundin niya yung utos ng tamang paghahandog sa Diyos. Kung may pananampalataya si Cain, hindi siya mananalig sa gusto niyang gawin, kundi susunod siya sa kung anong ipinagagawa ng Diyos. Tama? Ang purpose lang ni Cain dito, maghambog sa Diyos para baka sakali mapuri siya ng Diyos sa mga gawa ng kanyang kamay. At lamang hindi rin niya magagawang lumapit sa kanyang kapatid na si Abel para manghingi ng hayop na panghandog. Hindi niya gagawin doon. Dahil para sa kanya, bakit pa siya lalapit sa kapatid niya kung pwede naman niyang ihandog yung pinaghirapan niya, di ba? So, si Abel, nung malaman niya na mag-ahandog yung kanyang nakatatandang kapatid, kinuha ni Cain yung pinakapanganay sa lahat ng mga inaalagaan niya. Kumbaga, yung pinakamatanda sa mga hayop niya ang pinili niyang ihandog sa Diyos. At sa huli, mas tinanggap ng Diyos ang hain ni Abel. Napansin niyo mga kapatid? Parehong naghandog ng pinakamagaganda sa kanilang mga inaalagaan. Pero hindi pinili ng Diyos ang handog ni Cain. Bakit? Kasi mali yung ginawa ni Cain At masama yung nasa kanyang puso. Walang pananampalataya doon sa kanyang ginawang paghahandog. Ang kanyang handog mali. Hindi sang-ayon sa hinihingi sa kanila. Pakinggan ninyo. Dito sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 4, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Nakita niyo mga kapatid, tinanggap ng Diyos si Abel dahil yung kanyang handog ay naging lalong mabuting hain kaysa sa handog ni Abel. Bakit lalong mabuting handog? Kasi mahalaga sa Diyos ang dugo ng hayop, especially yung mga tupa, mga kambing o mga bulong baka. Kung matatandaan ninyo mga kapatid, ano bang inihandog ni Noe nung humupa ang baha sa lupa? Di ba hayop? Ano ang inihandog ni Abraham at ni Isaac sa bundok ng Moriah? Di ba hayop din? Totoo naman kasi ng utos ng paghahandog ay mababasa lang po natin yan na ibinigay sa panahon ni Moises. Pero reading the Bible between the lines, makikita natin na noon pa, bago pa ipanganak si Moises, dugo na talaga ng hayop ang handog na katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi larawan po ito ng anak ng Diyos na ipapako sa krus ng Kalbaryo. Ito pong pagkapako sa krus, matagal na itong plano ng Diyos mula pa ng itatag ang sanglibutan. Kaya sabi ng sumulat ng Hebreo, ang handog ni Abel ay lalong mabuti kaysa sa handog ni Cain. Bakit? Because by comparison, mas mabuti yung handog ni Abel. Yung handog ni Abel ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa pagliligtas ng anak ng Diyos, ng tagapagligtas. At ito po yung klase ng handog na inihandog talaga ng mga patriarka. Hindi prutas at gulay po katulad ng handog ni Cain. Anong meron sa handog ni Cain? Unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 12. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. Bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Masama ang gawa ni Cain. Masama ang nasa puso ni Cain. Ang nasa puso kasi ni Cain pagmamalaki tsaka inggit. Lalo na nung hindi matanggap yung kanyang handog. Hindi niya matanggap na naunusan siya ng mas nakakabatang kapatid niya Kasi bilang panganay, nagalaw yung pride ni Cain, naapakan yung pride ni Cain nung makita na hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang pinaghirapan. Kaya malamang pati sa Diyos sumama ang loob nito ni Cain Nagalit siya sa Diyos at sa kapatid niya kasi na-insulto siya, napahiya siya. Siguro yung kanyang mukha na mula, lalo na nung tiningnan siya ng kapatid niya. Sabi siguro ng kapatid niya, ay hindi tinanggap yung handog ni Cain, tapos yung handog ko tinanggap. Para kay Cain, malaking insulto yun. Napahiya siya sa harap ng kapatid niya. Kaya ito, si Cain, umalis ito. Iniwan niya yung kanyang mga handog at umalis siya dun sa dambana. Yun naman yung reaksyon ng taong napapahiya di ba? Lalayasan mo yung lugar kung saan ka napahiya. At galit na galit si Cain. Namumula yung mukha niya sa sobrang galit. Yung ngipin niya nagkikiskisan sa galit At habang naglalakad itong si Cain, isang anghel ang nakasalubong niya sa daan. Tinanong siya, Cain, bakit namumula ang mukha mo? Kung tama yung ginawa mo, tatanggapin ka naman Yun ang sabi sa kanya nung anghel.
Dito, basahin natin yan. Dito sa New International Version, ang sabi ng Diyos, "Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Dito mga kapatid, hindi ang Diyos ang mismong nakipag-uusap kay Cain. Isang anghel ang ipinadala ng Diyos para sabihin sa kanya yung ganong tanong. Hindi na kasi pwedeng kausapin ng Diyos si Cain ng direkta eh. Kasi ang Diyos hindi naman nakikipag-usap yan sa mga masasamang tao. Direkta, hindi po. Pakinggan ninyo, bigyan ko kayo ng ideya. Dito sa Pahayag, Kapitulo 3, verse 44. "Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin." So ang Diyos, hindi yan nakikipag-usap sa taong masama. Kapag ang taong masama nananalangin sa Kanya, tinatakpan ng Diyos yung kanyang sarili ng alapaap para wag makadalangin or wag makadaan yung mga sinasabi ng masama. Ang kasalanan kasi yan ang naglalayo sa atin sa Diyos eh. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Isayas, "Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y wag makinig." Isayas 59:2. So, ang Diyos, hindi na yan nakikipag-usap kay Cain. Kaya ang Diyos nagpadala na lang ng anghel para kausapin siya. At nakita nitong anghel na ito na si Cain ay may pinaplanong masama. Kaya ang sabi niya, ang kasalanan ay nakaabang sa iyo para lamunin ka. Huwag kang padaig. Pero ano ginawa ni Cain? Nagpadaig si Cain sa kasalanan. Niyaya niya yung kanyang kapatid sa isang parang na malayo sa bahay nila at doon pinatay niya yung kapatid niya. Kasi kung gagawa nga naman siya ng krimen, dapat dun sa malayo at walang makaka-witness. Kasi marami na rin tao nun eh. Marami na siyang mga kapatid at mga pamangkin eh. Ilang taon bang nabuhay si Adan? Si Adan nabuhay siya ng mahigit 900 years, di ba? So sa loob ng 900 years, marami na rin naging anak si Adan. At yung mga anak niya, nagsilaki na rin at nagkaanak. Eh meron nga kung nabasa, 75 years old lang nabuhay, pero nakapag-produce ng mahigit 90 anak. Kung kilala ninyo si Ziona Chana, yung leader ng isang kulto sa India, 75 years lang po itong nabuhay, itong taong ito. Pero nagkaroon siya ng 94 na mga anak. Wala pa yung mga apo niya dyan. Kaya yung kanyang pamilya is ni-record ng World Record Academy bilang may pinakamalaking pamilya sa buong mundo. Eh si Adan pa bang hindi makapag-produce ng malaking pamilya for more than 900 years? At saka sabi naman sa Genesis chapter 5 verse 4, "At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at ng mga babae." So marami na siyang mga anak. So ito mga kapatid, pansinin niyo ito Ang sabi sa Genesis 5:3, "At nabuhay si Adam ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth." Si Seth po, mga kapatid, ay ipinanganak noong si Adan ay 130 years old na. Sino ba si Seth? Pakinggan ninyo kung sino si Seth. Genesis 4:25. "At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain." Ibig sabihin mga kapatid, itong si Seth ay ipinanganak ng mamatay na si Abel. 130 years old na si Adan nun. Isipin po ninyo ito, sa loob ng 130 years, sa palagay niyo ba si Cain at Abel lang ang naging anak ni Adan at Eva? Sige nga mga kapatid. Eh yung binasa nga natin kanina, si Ziona Chana, 75 years old, nagkaroon siya ng 94 na anak eh. Si Adam pa na 130 years old nung time na yon. Ang utos ng Diyos kay Adan at Eva, magpakarami at magpaalaanakin. Bawal po silang mag-family planning nun dahil meron po silang obligasyon sa Diyos na kalatan ang lupa. Sabi ng iba, si Seth daw ang pangatlong anak ni Adan at Eva. Hindi po, imposible po yun mga kapatid. Dahil sa loob ng 130 years bago mamatay si Abel, imposible na dalawa lang ang anak ni Eva at Adan.
Nakita niyo mga kapatid, meron din pong mga babaeng anak si Adan na hindi na nasulat sa Biblia dahil hindi naman masyadong ini-emphasize ang babae sa record ng pamilya sa Israel. Kaya, hindi si Seth ang pangatlong anak. Meron pa pong iba pang mga anak na ipinanganak within 130 years bago mamatay si Abel at bago ipanganak si Seth. Maaaring dito sa mga babaeng ito, kumuha si Cain ng asawa ng itakwil siya ng Diyos sa pamilya ni Adan. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit ipinanganak si Seth? Ibinigay ng Diyos si Seth para palitan si Abel. Dahil si Abel po, sa lahat ng mga naging anak ni Adan, si Abel lang yung naging matuwid sa harap ng Diyos. Siya yung talagang nakita ng Diyos na matuwid. Wala sa mga anak ni Adan na naging kasing buti o kasing tuwid ni Abel. Maaari na mabubuti rin yung mga anak ni Adan pero walang naging katulad ni Abel. Pero yun nga, ang nangyari kay Abel, pinatay siya ni Cain. Kaya ibinigay ng Diyos si Seth para ipagpatuloy yung lahing matuwid. Habang si Cain naman, yung pasimula ng lahing masama. Si Seth po lumaki kasi siyang matuwid sa Diyos eh. So pagkatapos ni Seth, nagpatuloy si Adan at Eva na nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. At saka kung mapapansin ninyo mga kapatid, sa lahat ng mga naging anak ni Adan, ang nilagyan lang ng genealogy ng Biblia, yung lahi ni Seth. Kasi, yung lahi ni Seth, doon nagpapatuloy yung lahi ng Diyos eh. Yung anak ng Diyos. Ang tawag kay Adan, anak ng Diyos. At naging kawanis ni Adan yung kanyang anak na si Seth. So si Seth, yung naging tagapagpatuloy ng lahing matuwid dahil pinatay si Abel. Kaya kung mapapansin ninyo, yung genealogy lang ni Seth ang naitala sa Biblia sa lahat ng mga naging anak ni Adan. At saka yung genealogy ni Cain, kasi may comparison dito kung paanong lumalaki ang lahi ng Diyos, ang lahi ng matutuwid, at ang lahi ng mga makasalanan o lahi ni Cain. So, nung pinatay ni Cain, itong si Abel, malamang pa nito, baka itinago pa ni Cain yung bangkay ni Abel sa malayong lugar para walang makakita eh. Pero kahit nakatago, sumisigaw ang dugo ni Cain mula sa lupa at humihingi ng hustisya sa Diyos. Kaya nung nagpakita ulit yung anghel kay Cain, tinanong siya, Cain, nasan ang kapatid mo? Ano sabi ni Cain? Aba, ewan ko, tagapagbantay ba ako ng kapatid ko? So dito nagpatong-patong na yung kasalanan ni Cain. Pinatay niya na yung kapatid niya, nagsinungaling pa siya sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Panginoon kay Cain? Dito sa isang talata, ng Genesis chapter 4 verse 11, ngayoy sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa. Isinumpa ng Diyos si Cain, at yung lupang binukid niya o binubukid niya, isinumpa rin ng Diyos para hindi na magbigay ng bunga sa kanya. Kumbaga, inalisan ng Diyos si Cain ng trabaho, ng kabuhayan. Kaya nga, ang lesson dito, huwag tayong magmamalaki sa Diyos eh. Dahil kaya ng Diyos na alisin yung kabuhayan natin. Kaya umangal si Cain sa Diyos. Ano sabi ni Cain? Sobrang hirap naman yata ng parusa mo sa akin. Palaboy na nga ako at hampas lupa. Tapos, baka naman mapatay pa ako nito. Ganun yung kanyang complaint sa Diyos. Humingi ba ng tawad si Cain? Hindi humingi ng tawad si Cain. Imbis na humingi ng tawad, nag-complain siya sa Diyos. Kasi na mataas ang pride niya eh. Pakinggan ninyo. Ang sabi dito sa Genesis 4:13, at sinabi ni Cain sa Panginoon, ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. At ako ngayon itinataboy mo mula sa ibabaw ng lupa. At ako'y maikukubli sa iyong mata. Ako'y magiging palaboy at pagala-gala. Sino mang makakakita sa akin ay papatayin ako. Humingi ba siya ng tawad dito? Nagsisi ba siya? Hindi siya nagsisi. Tapos nag-alala pa si Cain na baka may magtangka sa buhay niya dahil isa siyang taong sinumpa eh. So dahil nga marami ng tao noon, nangangamba siya na baka merong mangulsulada sa buhay niya, merong pumatay sa kanya. Kaya ang Diyos nagpadala ng anghel para lagyan ng tatak si Cain, para magsilbing babala sa ibang tao na sino mang pumatay sa kanya ay gagantihan ng makapitong beses. So dito makikita natin, pinrotektahan ng Diyos ang buhay ni Cain. Pero alam nyo ba, itong marka na ito na inilagay ng Diyos, ito ang nagsilbing identifier kay Cain. Dahil sa markang ito, si Cain ay nakilala
bilang isang taong isinumpa dahil sa pagiging mamamatay tao, dahil sa mismong pagpatay niya sa kapatid niya. Kaya dahil itinakwil na sila ng Diyos sa pamilya ng tatay niya, ni Adan, umalis si Cain. Nagpakalayo-layo siya kasama yung isa sa kanyang mga kapatid na inasawa din niya. At napadpad nga sila sa lupain ng Nod. So palibasa, hindi na siya makapagtanim dahil wala nang ang bungang tumutubo, naging pulubi si Cain sa lupa. Ginawa siyang palaboy at hampas lupa sa lupa. So ang nangyari, nagutom si Cain. Lahat ng itinanim niya, hindi na nagbunga ng pagkain para makakain siya. Hindi na rin siya makapagtrabaho dahil kahit anong tanim ang gawin niya, walang tumutubo. Pansinin ninyo mga kapatid, itong part na ito, dito natin makikita na ang lupa sumunod sa gusto ng Diyos. Ang lupa ang siyang tumanggap sa dugo ng kapatid na pinatay niya. Dahil dito, ipinagdamot ng lupa ang bunga nito kay Cain. Doon kasi sa lupa dumalak ang dugo ng kapatid niya, kaya ang lupa nagdamot kay Cain. So, papaanong nabuhay si Cain? Si Cain po ay naging tagapagtayo ng isang bayan. Itinayo ni Cain ang lungsod ng Enoch, kumbaga siya ang founder ng City of Enoch. Base o sunod sa pangalan ng panganay na anak niya, na Enoch din. So, naging founder siya ng isang bayan. Nagkalat siya ng lahi doon at nagtayo ng mga bahay o ng mga tent. Yung kanyang apo, meron siyang naging isang apo, si Jabal. Itong si Jabal ang naging ama ng mga gumagawa ng tolda at tagapag-alaga ng hayop. Kumbaga siya ang father of tent makers and shepherds or ng mga nag-aalaga ng hayop. At yung isa naman niyang apo, si Jubal, ang naging ama naman ng mga unang musikero o ng mga unang gumagawa ng mga musical instrument. Yung isa pa niyang apo, si Tubal-Cain, ay naging isang tanyag na panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Siya yung isa sa mga sikat na panday nung panahon na yon. Pero alam niyo ba, hindi naglalagi si Cain sa isang lugar. Iniiwan niya rin yung mga lugar na itinatayo niya dahil isinumpa siya ng Diyos para maging palaboy at hampas lupa sa lupa. Yung tatak na inilagay sa kanya ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng pangit na impresyon sa mga tao. Dahil tatak yun ng isang mamamatay tao at ng taong isinumpa ng Diyos. So, kung may isang tao na hindi nakakakilala kay Cain at nakita yung marka, may isip ng tao, ito pala si Cain. Siya yung taong mamamatay tao na isinumpa ng Diyos dahil pinatay niya yung kanyang kapatid. So, yung tatak na yun, ang nagsilbing identifier niya at nagbigay sa kanya ng pangit na impresyon para madali siyang makilala ng tao. At alam niyo ba mga kapatid, si Cain hindi naman ito naging mabuting ama katulad ng kanyang tatay nga si Adan. Hindi naging mabuting ama si Cain. In fact, wala siyang naituro sa kanyang mga anak na mabuti. At dahil galit siya sa Diyos, dahil sa nangyaring pag-reject sa kanya, tapos isinumpa pa siya, hindi niya tinuruan ng kanyang mga anak na maglingkod at kumilala sa Diyos. Nabuhay si Cain bilang isang rebelde. Walang mabasa ni isa mang talata sa Biblia na nagsisi si Cain. Kaya mula kay Cain hanggang sa mga apo niya, lalong sumama ang mundo. Yung kanyang apong si Lamek, ang kauna-unahang tao sa mundo na nagkaroon ng 2 asawa. So yan ang naging buhay ni Cain. At hindi malayo na hindi malaman ni Adan at ni Eva yung nangyari kay Abel. Sigurado tayo na ang Diyos nagpadala ng anghel o mismo ang Diyos ang nagsabi kay Adan na si Abel ay pinatay ng kapatid dito. Siyempre masakit kay Eva yon na malaman na pinatay yung isa sa pinakamababait na anak niya. Kilala naman niya yung ugali ng dalawa Nang hinayang si Eva at Adan na namatay itong si Abel. Masakit sa kanila yon, lalong-lalo na kay Adan. Dahil ito na yung resulta ng kasalanan ginawa niya. Dahil sa kanilang mag-asawa, pati mga anak nila natuto ng gumawa ng krimen. Sa loob ng mahigit 900 years, nasaksihan po ni Adan ang mga consequence ng ginawa niya. Kaya buong buhay ni Adan, kinukonsensya siya dahil sa mga nagawa niya Ganun din si Eva. At niloob na rin ng Diyos na maging ganun ang buhay ni Adan at Eva para makita nila yung bigat ng isang kasalanan, ng isang pagkakamali. At mula sa ganoong kalagayan, matuto itong mag-asawa na magtiwala lang sa Diyos at sa paparating na tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Kasi para maisip ng mag-asawa na dahil sa inyo, kaya nagkaganito ang mundo. Kaya yung mag-asawa, nabuhay sila ng nagpapakumbaba at nagtitiwala na lang sa Diyos. Para sa kanila, wala nang pag-asa. Kundi ang pagdating ng tagapagligtas na bukong tanging makakapagligtas sa lumalalang kasalanan sa lupa.